Sa paanan ng bundok ng San Miguel, nakatira ang isang binatang magsasaka na si Benjo, 23 taong gulang. Tahimik, masipag at kilala sa kanilang baryo bilang ang lalaking laging handang tumulong. Araw-araw, mag-isa niyang binubungkal ang maliit nilang lupa, pag-ari ng yumaong magulang. Sa ilalim ng araw, suot niya ang lumang sombrero ng kanyang ama. Kupas na, may butas sa gilid, pero puno ng alaala. Hindi niya alam ang lumang sombrerong iyon ay may taglay na hiwaga. Sa isang hapon ng tag-init, tahimik na naglalakad si Benjo pauwi mula sa bukid. Basa ng pawis ang kanyang mukha at ang lumang sombrero sa ulo'y halos kupas na sa katandaan. Ngunit yun lamang ang tanging tagapagtanggol niya laban sa tindi ng araw at ng buhay. Habang naglalakad sa makitid na daan, biglang napahinto si Benjo. Sa lilim ng punong mangga, may isang matandang lalaki, payat, marumi at halatang gutom na gutom. Bitbit nito ang isang sako, at sa bawat hakbang nanginginig ang mga tuhod. Binata, baka may maibibigay kang pagkain. 3 araw na akong walang laman ang sikmura. Sandaling natahimik si Benjo. Napatingin siya sa hawak na supot. Isang pirasong tinapay na lang ang laman, yun na sana ang hapunan niya. Ngunit nang makita ang mga mata ng matanda, puno ng pagod, gutom at pagmamakaawa, hindi na siya nagdalawang isip. Wala na po akong iba, Lolo. Pero sana kahit papaano, makatulong ito. Inabot niya ang tinapay gamit ang nanginginig na kamay. Ang matanday ngumiti, tila may liwanag sa mga mata nito. Parang matagal nang hindi nakaramdam ng kabutihan mula sa iba. Salamat, iho. Tandaan mo, ang sombrerong iyan hindi lang panangga sa araw, kundi panangga sa mga unos ng buhay. Kinabukasan, maagang gumising si Benjo upang mag-araro muli sa bukid. Isinuot niya ang kanyang lumang sombrero gaya ng nakasanayan. Ngunit sa sandaling tumama ang sinag ng araw, napahinto siya. Nagniningning ang sombrero. Hindi ito basta pagkinang ng araw, kundi tila ginto na kumikislap sa bawat hibla. Napakunot ang noo ni Benjo at dahan-dahan niya itong inalis. Sa loob, may 3 maliit na gintong butil ng palay. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Nagtataka, natatakot, ngulit may halong pag-asa. Ano to? Palay. Pero parang ginto. Nagpasya siyang itanim ito sa kanyang maliit na taniman sa likod ng bahay. At sa mga sumunod na araw, isang himala ang naganap. Mula sa 3 butil,
Tumubo ang 3 tangkay ng palay. Mga gintong palay na kumikislap kahit sa dilim. At nang anihin niya ito, kapag inalis ang mga butil, kusang may sumusunod na bago. Hindi nauubos, hindi nalalanta. Mula noon, hindi na muling nagugutom si Benjo. Ngunit, higit pa roon, natuklasan niya ang halaga ng biyayang hindi lamang para sa sarili. Kung binigay ito ng langit, hindi ko ito dapat sarilinin. Simula noon, araw-araw siyang namimigay ng bigas at pagkain sa mga kapitbahay na naghihirap. At sa bawat ngiti ng taong kanyang natulungan, tila mas lalong kumikintab ang gintong sombrero sa kanyang ulo. Bawat tulong ni Benjo ay parang binhi ng kabutihan na tumutubo sa puso ng iba. At sa gitna ng mga palayan na tila kumikislap sa ilalim ng araw, si Benjo'y naging simbolo ng pag-asa. Isang magsasakang pinili ang kabutihan kaysa sa kasakiman. Ang kabutihan, kapag itinanim sa puso, ay laging magbubunga ng himala kahit sa pinakapayak na paraan.